Hi Bisprins! Today, I'm going to share some tips on YouTube bago kayo manood. Kuha kayo ng notebook, ballpen, at ilista nyo na mga kailangan yung ilista. Paano maging professional YouTuber, paano magkapera sa YouTube, lahat sasagutin natin yan. Okay, let's start! Anong unang work ko before YouTube? At bakit ako nag-YouTube? Nung una, nag-aaral ako sa college, nagra-racket ako as a commercial model. As in, TV commercials. Hindi yung ramp ha, kasi hindi talaga ako matangkad, Bisprins. I'm small. So, nakukuha ako sa TV commercials kasi hindi naman kailangan ng height requirement doon. So, while doing TV commercials, I was interested on makeup. Every time na mini-makeupan ako ng mga sobrang sikat na makeup artist, like, oh my gosh. You know, like, Effie Go, makeup artist dyan, na kinukuha ng commercial. So, I was interested on their work, sa work nila, kasi ang ganda talaga eh. Hindi talaga, alam mo yung parang, paano ginawa yun? Paano nila nagawa yun? Marami akong tanong na hindi ko naman kaya gawin yun. Pag manood naman ako sa ibang videos, parang hindi ko pa rin na-gets. Ako yung tipong kailangan ituro sa akin, hands-on. Sabi ko, mag-aral kaya ako? So, yun, nag-aral ako ng makeup. Then, nag-makeup artist ako. Nag-makeup ako sa AVP shoot. Work ako for Double Mint and Johnson & Johnson. So, ayoko na mag-makeup. Ayoko na mag-commercial. I think it's time to change. Siguro hindi na rin ako happy that time. Kasi 9 years. Wow. Diba pag hindi ka na happy, you want to move on, learn something new. Yung inaral kong makeup is about makeup for photography. HD, may makeup din for wedding, a bride, makeup for night and day time. So yun yung mga natutunan kong makeup sa MED Makeup Designer. Tapos, ayan na naman ako. Hindi na naman ako masaya. Parang may kulang na naman. Nag-workshop ako sa Star Magic. Oh, char! I know, right? So, nag-aral ako ng Star Magic workshop, care of Monaco Models Agency. Pinaaral ako ng Monaco kasi gusto ko din mag-artista. Ang gulo, no? Tapos, ayan na naman ako. Alam mo yung nagtatrabaho ka, hindi ka masaya sa ginagawa mo. Pero akala mo gusto mo pala yun. That happened. Then, my YouTube was ginawa siya no March 16, 2010. Ako vlogger nun. Kasi, if you can see, matagal na akong viewer. Then, di ba kailangan mo mag-login para maka-like and maka-save ng mga videos i-favorite mo, ganyan. Noong 2010 pa akong YouTube fan. Okay. Nag-research ako kung ano, bakit may YouTube videos. Ba't sila nag-e-effort na gumawa ng videos? Nagkakapera ba sila doon? Meron pa akong finalo si It's Judy Time and It's Judy Life. Yung mga old videos na pinanood ko. Share siya doon na it's her career and it's her life. Parang ganun. So, career, life, career. Talaga, may career pala yun. Research na naman ako. Sabi ko, nag-research ako sa YouTube. How to make money on YouTube. Mga ganun. So, yun. Ang nangyari, may mga sagot lumabas. Mo doon si Ann Clout, si Purple Aries, si Michelle D. Basta may mga videos gumawa rin si Wildasovich. Sabi ko, there's money on YouTube pala talaga. Akala ko, they're just making videos. Meron kayong gustong pasukan, kailangan yung alamin. Importante mag-research. Kasi alamin nyo yung pinapasukan nyo. Pumasok ka sa work na hindi mo alam anong gagawin mo. Para kang, i-research mo ano ang YouTube. Okay? So maybe, nandito ka ngayon sa video na to because ni-research mo. After researching, you have to have your own Google account para maka-login ka na sa YouTube. Connected yan lahat. YouTube account ka na. Please go to your channel, then click Creator Studio. So, Creator Studio will help you a lot of things there. Karoon ka ng mga notification from YouTube. Yung YouTube talaga, hine-help ka rin yan. Mo lang talaga kalikutin yung YouTube channel mo. Kasi pag hindi, wala din mangyayari. Your content, paano magluto,
movie trailers, short films, short stories, toy reviews, makeup tutorials, pranks, babies, how to do this, DIY, comparing this cell phone to another phone. So, marami kang options na pwedeng gawin. Kailangan, yung mga content na yun, may gana ka mag-shoot kasi gusto mo yung sinushoot mo. For me, YouTube, para siyang mahal mo sa buhay na you'll never give up. Lagi mo siyang mamahalin. Pabalik-balikan mo, hindi ka magsasawa kasi love mo siya. Eh, parang din siyang business kasi pun ka muna ng madaming videos bago ka magkapera. And of course, kailangan din ng love nun kasi wala pang money makukuha out of it and then you're gonna make effort for that. If you love what you do, you know, money will follow naman eh. So, paano ba maging unique? Being unique is being you. Yun lang naman eh. Kasi wala naman talagang tulad mo. Kung nagiging real ka, nagiging original ka, pinapakita mo kung sino ka lang, yun na yung uniqueness mo. Hindi ka nagaya ng ibang tao. Ginaya kang ibang tao, naaalala lang nila yung person nun. Maganda, di ba? You're being yourself. Hindi ka artista. Hindi ka parang si Joem, na artista siya, na nagpo-portray siya ng role, ng character. For example, siya si Kaloy ng Pusong Ligaw. Sinusundan niya lang yung script, kung ano yung nakalagay. Hindi niya kontrolado. Hindi mo control yung suot mo kasi nagpo-portray ka ng role. Pero yung totoong Joem, hindi niya pwede ipakita kasi naman Joem yung hinihing role. Yung hinihing role is yung character na hinihingi nung director, nung sa script. Sobrang layo ng pagva-vlog sa papag-aartista. I swear. So, ako, pwede ko ilabas yung accent ko, yung pagka-Bisaya accent ko. Pero doon sa doble cara, hindi pwede. Alam niyo ba yun? It's better to be you. And alam mo, sa totoo lang, people will really love you for who you are. Don't be scared to show kung sino ka. Kasi, akala mo lang na walang mag-accept sa'yo. Pero sa totoo lang, magulat ka. Marami mag-accept sa'yo. And for me, everyone is unique. You just have to believe in yourself. Okay? If you're a YouTuber, kailangan willing ka talaga mag-share sa lahat. I-share mo talaga yung alam mo. For example, ako sa makeup. Yun, willing ako mag-share kung ano yung mga natutunan ko sa makeup. Sinearch ka ng viewer kasi naghahanap siya ng answer sa question niya. So, for example, paano magkilay? Kaya kanya pinanood kasi mag-share ka ng knowledge about paano magkilay. Hindi ka madamot. Okay? When you're making videos, you have to have fun. As in, enjoy. Enjoy life. Enjoy. Sa mukha eh. Pag wala kang gana magawa ng video, huwag ka na lang muna mag-shoot. Okay, Day. Makasira lang ng video, Day. Communicating. You wanna be a YouTuber, you will have positive and negative comments. Positive comments, you're gonna be so happy. Pero meron talagang hater. Kahit anong gawin natin dyan, wala na tayong magagawa dyan. Meron talagang negang tao. Nasa'yo na lang kung patulan mo. Tangan ba siyang patulan? Or pwede mo naman siya i-block, i-report mo. Pwede mo naman siya i-report for cyberbullying. Kasi may mga ibang tao na masyadong affected sa mga negative comment. May akong book na nabasa. Makalimutan nyo. Kaya daw may mga negative na person. Yung nagbubully. Kasi for sure nabullied sila, gumaganti sila sa ibang tao, or yun yung natutunan nila kasi akala nila yun yung tama kasi ginagawa sa kanila yun before pa. They feel good if they do it. Maybe because nakaganti sila. So let's just pray for them. Huwag mo nang pansinin yung mga negative kasi meron talaga eh. Wala na tayong magawa dyan. Let's pray for them na lang. Making videos, it's not that easy. Busan ka minsan ng ano ipopost ko. Mga ganun. May mga ganung moments ka. Lalo na pag nag-everyday ka ng post. So, next Bisprins is making your YouTube channel name. If you're gonna make a YouTube channel name, make sure na gusto mo talaga yun. Sure ka na kasi tatawagin ka na nun. Kahit anong YouTube channel name.
anong gusto mo. Basta, kailangan sure ka na. Gawa ka na ng videos, Bisprins. Kailangan nyo i-share Instagram, sa Facebook nyo, kung may Twitter man kayo, kung may Snapchat man kayo, or whatever, i-share nyo doon. Kasi, hindi naman lahat naka-check sa YouTube lagi. Ano yung Facebook or Instagram. If you check it, mas maraming online dun lagi, di ba? You have to be consistent. It's better to have a Facebook page and Instagram name na, or Twitter or Snapchat or whatever, na same din yung name. Kasi, para malaman nila na ikaw talaga yun at mabilis ka ma-search. You make videos, you have your intro shorter, and go straight to the point sa topic mo. Kung ano man yung title ng topic mo. Thank you ka. Kasi nanood sila ng videos mo. Of course, you have to be thankful. Kasi effort na ginawa mo, pinanood nila. So you really have to be thankful for that. And if you want to ask for suggestions, mas okay din yun. Kasi nakikipag-communicate ka sa viewers mo. And you get more ideas. Okay, nandito na tayo sa madugo. Yung editing videos. Maraming editor. Final Cut Pro, iMovie, Premiere Pro. Kung nasa na lang kung ano yung gusto mong editor pang-edit ng videos. Kasi, mahirap mag-edit ng videos, Bisprins. For example, nag-shoot ako ng on that day. Binlog ko yung buong araw ko. And then, salpak ko dun sa editor. Boom! 3 hours. Paano mo i-edit out yun? Paano mo siyang i-shrink? Paano mong palitin? After editing out some videos, you can put some sound effects and background music. It's up to you. Yun nga lang. Kailangan mo rin i-time. So, how do you edit videos? You should check out some YouTube videos. Mag-i-search mo lang how to edit videos. Pero kailangan alamin mo muna yung gusto mong editor. Ang pinakamagandang editor ay Premiere Pro kasi para na yun sa mga movies, music videos, maraming pwedeng gawin doon. Maraming options. Yung ibang editor, limited. Iba, hindi talaga nila kayo mag-edit ng videos. Kayo maghanap ng partner dyan. Kasi marami ding willing maging editor. Ako, I edit my own videos. You're planning to have a partner or a group. Siyempre, dapat share kayo. Kasi lugi. Hindi madali mag-edit. Promise. Yes. Lalo na ito, masakit. So, kung nakikita niyo yung mga videos namin, minsan hindi naman on the spot kaya na i-post. Kasi editing, madugo. Dati mag-edit ako ng videos. Umaabot ako ng mga 3 days. Hindi kasi ako magaling. Paano to ikat? Paano to? Ganun. Alam mo yun, kinakapa mo pa paano i-edit. Hindi mo pa alam eh. First video mo talaga, hindi talaga maganda. Hindi perfect, promise. Pero at least you tried, diba? You need a camera. Of course, yung camera mo. Pag bago ka, for me, hindi mo kailangan ng magandang camera. Alam mo anong unang ginamit ko? Yung camera ng laptop. Tapos tumapat lang ako sa ilaw. If gusto niyo panoorin yung mga old videos ko, nakatapat lang ako sa laptop. And gumawa pa nga ako ng cooking video. Yung laptop camera sa makeup chair, since high chair yung makeup chair, diba? Tapos pinatong ko pa sa encyclopedias namin, yung mga old encyclopedias. Tapos nilagay ko dun yung camera para naka-eye level habang nakatayo ako pag nagsasalita. Hindi importante na magkaroon ng magandang camera agad. My brother, King ONCH, if you check his YouTube channel right now, he's just using his cellphone. Alam nyo, ang importante naman, yung content muna. Meron ka ng money or budget, saka ka bumili ng camera. After this laptop camera, gumamit ako ng GoPro Hero 3. So, ngayon, Bisprins yung Canon EOS M3. Pero alam ko marami pang cameras dyan. Mas maganda. Nagkaroon na rin ako ng mic. Rode yung brand. Or wala rin akong mga ilaw. Wala akong LED lights. Wala ako nito dati. Ang dami mong nilabas na pera. Tapos wala namang pumapasok na money. Parang business. Sure na lugi ka na.
Saka mag-invest kung kaya na yung language, Bisprins. Before, ang ano talaga ng YouTube is speaking in English kasi more viewers sa ibang bansa. But now, may mga viewers na tayo sa Philippines at dumadami na ang YouTubers and viewers. So, okay lang mag-Tagalog. But of course, malilimit yung viewers mo. If, for example, if you're gonna speak Bisaya, mong aasahan na magkaka-viewer kang Amerikano. Di ba? Kasi hindi naman yun naintindihan. Unless you're gonna put subtitle, English subtitle, para lahat magkaintindihan. May iba naman, willing sila mag-English kasi confident naman sila at kaya nila. So, pwede din yun. Yun yung maganda. Nasa inyo yun kung gusto niyo mag-English, Tagalog. Nag-start ka na mag-YouTube, kailangan ka na rin talaga mag-post. Be consistent. Maganda si YouTube kasi pwede mo i-schedule and then pwede ka rin gumawa ng oras mo. So, nasa iyo kung anong oras mong gustong i-post. The way you upload it, kailangan maganda yung thumbnail nyo para makita agad ng viewer. And basic info, title, description, tags, monetization, yun. Kailangan yun i-fill up, Bisprins. You're gonna put blank lang lahat. Kulang ng information. And binabasa din yan ng viewers. Kailangan yung title mo ay about sa topic ng video. How do you get money? Actually, nandyan na. Nandyan lang talaga sa YouTube paano magkapera. Kailangan mo lang talaga kalikutin yung channel mo kung paano magkapera. You have to apply sa Google AdSense kasi ang Google AdSense ang magsasweldo sa'yo. You work for YouTube, you work for Google. Siyempre, kailangan mag-fill up ka ng form doon. Kailangan mag-sign up ka and then i-connect mo yung YouTube account mo dun sa Google AdSense. And kailangan best friend mo na si Google AdSense. You always check your Google AdSense and check your email. Kasi nag-i-email sila sa'yo kailan mo pwedeng kunin yung sweldo mo. Masaya yung unang sweldo mo, I swear. If you really want to make this as a career, as in, you're gonna quit your job, kasi ito na yung job mo, don't forget to enable your monetization. May iba, nakalimutan nila i-enable. In every upload, you have to enable your monetization. Kasi pag hindi mo in-enable, paano rin magka-money yung videos? So, wag mo isipin yung money kasi hindi lahat ng videos mo magkakapera ka. Lalo ng first mo, choice mo doon sa Google AdSense. Pili ka kung gusto mo sa Western Union mo kunin yung money mo or sa bank account. But you have to have a dollar account. Kasi dollars yung sweldo mo. Kasi yung first kay check yung pinili ko. Then yung nakuha ko yung check, pumunta ko dun sa bank. Sabi nila, ma'am, do you have a dollar account? Sabi ko, wala po. Ma'am, kailangan ng dollar account to. Okay, wala akong dollars. Oh my gosh, why? So, ang ginawa ko, umalik ako dun sa website, Google AdSense, tapos pinili ko na ulit yung Western Union. So, nag-antay ako ng ilang weeks or para ilipat nila through Western Union. So, yung maganda sa Western Union kasi, makuha mo siya ng dollars, tapos pwede mo ipa-pesos. Kahit may video ka, may pera ka na. Hindi. And take note, makukuha mo yung money pag mag-reach ka ng $100. Kung nanonood ka ng video ko, nagkaka-money kami through views. Yung mga commercials na lumalabas, yung mga ads. And hindi namin control yung commercials na lumalabas. Yung YouTube na nag-control nun, hindi kami. Hindi tayo, if ever maging YouTuber ka. The more views you have, the more money you'll make. And the more ads you have, the more money you'll make. Hindi ka nagkaka-money sa subscribers. Nagkaka-subscribers ka kasi no-notify yung mga subscribers mo na may bagong video. So, sa sponsors, pag konti pa lang yung views mo and subscribers mo, you're gonna have free stuffs. People will send you free products to try. And it's up to you to accept it or not. And it's up to you to review it or not. Kailangan mo rin isipin yung channel mo. Kailangan mo rin i-fit yung product sa channel mo. Kailangan mo i-make sure na maganda yung brand. You believe in it. Yung viewers mo, they believe in you. Siyempre, if you're promoting that brand and binili nila, tapos hindi pala maganda, masisira ka. So, you have to make sure din na maganda yung brand and you're really using it.
But reviewing products, it's a negative and positive. Kahit binayaran ka, for example, tapos hindi naman talaga maganda, you have to be honest. And you have to tell the brand din na, uy, may sabihin ako sa'yo, hindi talaga siya maganda for me. You have to be honest kasi kaya siya review, diba? Bisprins, you will get a lot of email from agencies. They're gonna invite you to work ka na under them. Nasa'yo yan if gusto mo. Tapos ika-cut down nila yung sweldo mo. You're working for YouTube already. Magkano na lang maiwan sa'yo? Diba? Okay din maggawa kayo ng sarili yung hashtag para if ever hanapin kayo, makita kayo agad. Like, for example, nilagay ko hashtag CRISHA'S. Bisprins, please be consistent. If you want to be a YouTuber, nag-start ka na mag-post, kailangan mag-post ka na lagi kasi sa viewers mo, nag-aabang sila eh. Yun nga lang, wag mo rin i-stress yung sarili mo kasi if hindi mo rin kaya, wag mo rin pilitin. Tagline. You have to make your own tagline. Be original. Wag kang gaya-gaya. Maalala nila kung anong yung tagline na yan, kung ano man yung naisip mo. Parang ako, salamat kaayo. Since I'm Bisaya and Bisprins, di ba? Matagal na kasi siya nasa utak ko na kailangan ko nang i-share. Itong mga natutunan ko sa iba-ibang YouTubers, research, events, basta ang dami, kahalo-halo na. And yung iba, personal experience. Sana marami kayong natutunan. Ang gusto ko magpasalamat sa inyo for watching my YouTube channel. And sana na mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please. And thank you. Thank you for watching my YouTube videos. I really appreciate it. Huwag mong isipin yung money because money will follow. Just love what you do. If may mga questions kayo, please comment below. Huwag niyong kalimutan. Always be humble. Put your feet on the ground. Always be thankful. Salamat kaayo!